We're not meant to be. Sorry, kanina ka pa ba? Gamit ang aking mapag-unawang mga mata, tinignan ko ang lalaking nasa harapan ko, nakabababa lamang ng bus. Mga halos 3 oras, sabi ko. Sorry, sabi niya. Traffic kasi sa C3 eh. Okay lang. Inantay kita buong buhay ko sa loob ng 19 years. Ano pa kaya ang 30 minutes? Pareho kaming natawa. Tara na nga, baka matraffic pa tayo. Ang dami pa namang tao. Natawa ako nang makita ko kung paano niya pigilan ang kanyang mga ngiti na halos mamula na ang kanyang muka. Nung tickets ba dala mo? Tumango ako at ipinakita sa kanya ang phone case ko kung saan ko nilagay ang 2 ticket. Ngayong araw ay panunuorin namin ang pangalawang concert ng The 1975. Ang unang concert nila ay nangyari nakaraang taon. Nang saktong paghinto ng bus sa aming harapan, ay dali-dali kaming agad sumakay. Pagkatapak ko ng aking mga paa, ay bigla akong naramdaman ang bigat sa puso ko. Hindi ako mapakali at tila biglang gumulo ang aking isipan. Doon tayo sa dulo, bulong sa akin ng boyfriend ko. Pero nang tumingin ako ng diretso sa dulong upuan, nakatinginan ko ang isang pamilyar na titig. Nakasuot siya ng itim na headset, itim na jacket, habang hawak-hawak ang kanyang paboritong libro. Tinitigan niya ako ng husto at bawat sulyap niya ay nagpadama sa akin ng kalungkutan at nostalgic na pakiramdam. Sa isang iglap, biglang bumalik sa akin ang nakaraan. 1 taon nang nakalipas, hindi mapakali ang mga mata ko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ako ay labis na naguguluhan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Shit! Muli, tinignan ko ang lalaki nakaupo sa likuran ng bus. Nakasuot siya ng uniforme, itim na jacket, salamin at itim na headset. At tanging nag-iisang upuan lamang sa tabi niya ang bakante. Miss, ayun no, sa dulo, meron pa. Narinig kong sinabi ng isang lalaki na lalong bumagabag sa akin. Kung tutuusin, kung iba sana ang nakaupo roon, ay agad ko iyong uupuan. Ngunit hindi ordinaryong tao ang lalaking iyon. Hindi rin siya espesyal. Hindi ko nga siya kilala. Gayunpaman, taglay niya ang isang aura na talagang kumuha ng aking mga mata. Para siyang isang gravitational force na nagpahulog sa akin ng walang tiyak na dahilan, na kahit sarili ko ay di ko lubos maintindihan. Miss, sa dulo! Sa takot ko, tumingin siya sa akin, nagtagpo ang aming mga mata. At ganun lang nagsimula manlambot ang aking mga tuhod. Agad akong tumalikod upang hindi niya makita ang aking namumulang muka. Tabi nga! Tinulak ako ng isang middle-aged na babae na may galit sa kanyang muka. Napabuntong hininga ako. Baka tingin sa akin ng mga tao ay nababaliw na ako. Pero hindi ko lang rin talaga mapigilan ang lalaking iyon. Ay aking laging kasama sa loob ng 10 buwan. At ngayon ay pareho kaming nasa isang bus. Sa ilalim ng iisang langit, pareho ng kinakatayuan, sa parehong oras at parehong lugar. Noong una, inakala ko na baka nagkataon lamang ang lahat. Pero sa tuwing pumapasok ako ng mas maaga o late sa eskwela, palagi ko pa rin siyang nakasama sa isang bus na tila ba sinasadya kaming itadhana. At ang aking pagiging hopeless romantic ay di maiwasang mag-assume. Paglipas ng panahon, naramdaman ko nagsimula na akong magkagusto sa kanya. Pakiramdam ko ay mayroon na akong maliit na pagtingin sa kanya. I mean, sinong hindi? Ang cool niya talaga tignan. Nang bahagyang paglingon ko, ay biglang nanlaki ang aking mga mata na makita siyang tumitingin din sa akin. Agad akong umiwas ng tingin. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Paano siya naging sobrang cool at gwapo? Nabaging ako ay napapatanong kung bakit ako nabuhay sa mundo dahil sa kanyang mga titig. Gaya ng palaging nangyayari, muli ko naman siyang nakita sa mga sumunod na araw. Pero sa pagkakataong ito, parang may nagbago. Hindi siya nakaupo sa palagi niyang inuupuan. Bakante naman ito, pero mas pinili niyang tumayo malapit dito. Miss, sa dulo.
muling sabi ng lalaki. Walang ano-ano'y, naglakad ako patungong sa upuan at agad na naupo. Nang mapalagay ko na ang aking sarili, tumingin ako sa kanya at muli namang nagtagpo ang aming mga mata. Agad akong tumingin palayo. Kinagat ko ang ilalim na bahagi ng aking labi habang nararamdaman kong manginig ang aking mga binti. Bakit ganun siya? Suot niya ang kanyang headset at jacket, pero ang kanyang phone ay nasa loob ng kanyang bulsa habang binabasa ang libro na hawak-hawak. Pagtingin ko sa kanya, nanlaki ang aking mga mata dahil may kakaibang nangyari. Bigla siyang nagpakita ng mapaglarong ngiti. Maaring dahil sa binabasa niya o baka dahil sa awkward kong muka. Wala akong ka-idea kung ano ang dahilan. Tulad ng inaasahan, naririto na naman ako sa sakay ng bus kasama siya sa ilalim ng iisang langit. Pareho ng kinakatayuan, sa parehong oras at parehong lugar. Sa pagkakataong ito, wala nang nakaupo sa pagitan namin. Pareho kaming nakatayo dahil puno ng pasahero ang bus. Patuloy ko siyang tinitignan, ngunit dahil may kaliitan ako, tanging ang noo, buhok at headset niya lamang ang nakikita ko. Matangkad siya, pero natatakpan din ako ng ibang matatangkad na pasahero. Wala akong ibang magawa kundi ang malungkot. Huminto ang bus, maraming tao ang sumakay. Ilang minuto ang nakalipas, naramdaman ko na unti-unti akong naiipit ng ibang tao. Hindi ako makahinga ng maayos at napaka-awkward bilang babae na literal na mapalibutan ng mga kalalakihan. Natatabunan nila ako sa kaliwa, kanan, likod, harap, bawat gilid. Sa tuwing aandar ang bus, nararamdaman ko ang pagdikit ng kanilang katawan. At ang mas malala ay nagsimula akong makaramdam ng mga bagay na talagang hindi comfortable para sa akin. Mas maraming pasahero ang nadagdag na sumakay ng bus. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang reklamo ng bawat isa. Mulit-muli, ako'y naipit pero sa pagkakataong ito, naramdaman ko na parang nahaharas na ako. Pero hindi ko magawang magreklamo dahil sa sitwasyon na nararanasan ng lahat. Niyuko ko na lamang ang aking ulo. Nang biglang maramdaman ko na tila natutulak palayo ang mga tao na malapit sa akin at may dalawang braso ang lumitaw sa gilid ng aking muka na nakahawak sa handrail sa itaas ng aking ulo. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan mula sa aking likuran, pero walang anumang nakadikit sa akin dahil tinakpan ng lalaking nasa likuran ko ang kanyang harapang bahagi gamit ng kanyang bag. Nang tignan ko kung sino ang lalaking nasa likuran ko, ay biglang nanlaki ang aking mga mata. Bahagya akong napanganga nang makatitigan ko ang kanyang kulay hazel brown na mga mata na nasinagan ng araw mula sa bintana at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakadikit sa aking buhok. What the hell is this? Nang biglang huminto ang bus, muntik nang mawala ang aking balance. Pero sinalba ako ng kanyang mga braso. Salamat, bulong ko. Ngunit simpleng tinitigan niya lamang ako gamit ang malamig niyang mga mata. Tinitigan ko ng masama ang mga lalaking nakadikit sa akin kanina at agad na bumaba ng bus. Nagsimulang mag-andar na muli ang bus. Tinignan ko siya sa bintana. Nakita ko siyang sinuot niya ang kanyang headphone at dahan-dahang lumingon sa akin pabalik. Wala ni isa sa amin ang bumitaw ng tingin hanggang sa tuluyan nang umalis ang bus. Doon ko unang naramdaman na tila kinurot ang aking puso. Ikinuwento ko sa mga kaibigan ko at patungkol sa nangyari at isa lamang sinabi nila sa akin. Layuan mo siya. Isang bagay na ginawa ko dahil natatakot ako. Natatakot akong lumalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Siya ay isang estranghero at di ko alam kung ano ang tunay niyang nararamdaman. What if ako lang pala ang nagbibigay ng kahulugan sa mga nangyari? What if ako lang ang nakaramdam ng ganito? What if? Napakaraming what ifs ilan upang ako'y matakot. Alam ko na ang pagtingin ko sa kanya ay lumagpas na sa level ng crush. Humigit na doon, kaya bilang tugon, sinubukan kong iwasan siya sa pamamagitan ng paghiling sa aking ama na ihatid ako patungong eskwela at kung minsan isa sa mga kaibigan ko ang gumagawa nito. Ang araw-araw ay tila isang malaking pagsubok
Araw, linggo at buwan ang lumipas na malagpasan ko ito. Noong una, hindi naging madali hanggang sa napagtanggupayan ko at naniwala ako, handa na akong muli. Hanggang noong isang umaga, muli akong sumakay ng bus. Pagpasok ko pa lang ay nakita ko na siya agad. Nagtagpo ang aming mga mata. Nakita ko kung paano nanlaki ang kanyang mga mata. Pero sinubukan kong magmukhang cold na tila ba hindi ko siya kilala. Dahil kung tutuusin, hindi ko naman talaga siya kilala. Hindi niya tinanggal ang kanyang titig hanggang sa makarating ako sa bakanting upuan na nakita ko. Mayroon bakanting upuan sa tabi niya pero hindi ko iyon kinuha. Nang paglingon ko sa kanya, nahuli ko siyang nakatingin pa rin sa akin habang walang ekspresyon sa kanyang muka. Isinuot ko ang aking earphones habang tumutugtog ang The 1975 Robbers. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ano bang meron ka at bakit ang lakas ng dating mo sa akin? Bulong ko sa sarili ko. Sa takot ko, naramdaman ko na tila may taong umupo sa tabi ko at saka tinanggal mula sa aking tenga ang isa kong earphones. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita ko kung sino ang may kagagawan nito. Lumaki ang aking mga mata. Siya nga, tingnan niya ako nang walang emosyon sa kanyang muka. Ibinukas ko ang aking bibig, ngunit walang salita ang lumabas dito. Nakalimutan ko yung headset ko. Okay lang ba sa'yo mag-share? Mas lalong nanlaki ang mga mata ko matapos marinig ang boses niya. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko siyang magsalita. At ang kanyang boses ay husky, masculine at parang mahangin. Sure, sagot ko habang patuloy na gulat. Fan ka? Tanong niya. Ha? Natarantang sagot ko. Nakikinig ka ng Robbers? Sabi niya. Tinatanong ko kung fan ka. Ng The 1975? Sabi ko. Yeah, cool, sabi niya. Ako rin. Oo, sabi ko. Di alam kung ano ang gagawin. Nagsisimula na ako magpanik sa loob-loob ko at gusto ko nang sumigaw. Ito rin ang tugtog na lagi kong pinapakinggan sa headset ko, dagdag niya. Wow, malakas na sabi ko. Ako rin, actually, ito yung kanta na pinakauna kong pinakinggan nang una kitang makita. Baka sa kanyang mukha ang pagkagulat. Wait, ano? Anong sinabi? Anong sinabi ko? Unang tanong niya. Oh my God, oh my God, oh my God. Ibig sabihin, ninote mo pala. Oh shit. At yun ang pagkakataon na alam kong fuck up na ako. Lupa. Bukas, lamunin mo ko. Ano? Nabulol kong tanong sa kanya. I mean, February 4th ngayong taon, di ba? Nanlaki ang mga mata ko. Paano mo nalaman? Tanong ko. Wala na talaga akong masabi. Ngumiti siya. Ninonote ko rin ang kantang ito nung una kitang makita. Napalunok ako. Anong ibig sabihin mo? Tinignan niya ako sa aking mga mata at ngumiti. Gusto kita. Kumabog ang puso ko. Ano? Anong sinabi niya? What? Teka lang. Ano uli? Sabi ko, gusto kita. Okay, nabiglang sabi ko. Di mo ba ako tatanungin kung may boyfriend na ako? Kung meron na, hindi mo ako papansinin, sagot niya habang nakangiti. Napalunok ako. Nung dumating yung araw na hindi kita nakita, akala ko normal lang yon. Hanggang sa lumipas ang mga linggo at isang buwan, doon ko na-realize na baka ang dahilan kung bakit ako pumapasok ng maaga ay dahil gusto kitang makita at ang dahilan kung bakit parang walang laman ang mga araw ko dahil hindi kita nakikita. Muli kong ibinuka ang aking bibig, ngunit walang lumalabas na salita. Ano bang nangyari? The 1975 will have a concert next month, sabi niya. Tapos binuksan niya yung wallet niya at naglabas ng ticket. Seryoso siyang tumingin sa mga mata ko pero ang titig niya ay nakakaakit. At ang sumunod na sinabi niya ay nagpapaligtad sa aking mundo. I-date mo ako, pwede ba? Lumipas ang mga araw, linggo, at kahit isang buwan at nakita ko kung ako na ang pinakamasaya sa piling niya. May mga bagay na akala ko ay hindi ko magagawa o hindi ko magagawa. Ngunit ginawa ko ito sa kanya. Siya ang nag-udyok sa akin na mag-aral pa at maging mas mabuting bersyon ng aking sarili. Maraming tao ang titingin sa amin at tataas ang isang kilay. Nasasabihing napakaswerte ko sa kanya para maging akin siya. Ngunit ginawa niya akong hindi kailanman makaramdam ng sobrang insecure o selos.
Siya ang boyfriend na nagparamdam sa akin bilang pamilya, matalik na kaibigan at kapareho lang sa ibang magkasintahan. Dati siyang awit ng banda at nagpasya na hindi na siya muli kakanta pagkatapos na nangyari. Marami siyang ginawa sa akin pero ang pagkanta lang ang ipinagbabawal niya. Sa anong dahilan kaya? Sa aking mga masugid na tagapakinig, ang unang bahagi ng aking kwento ay tapos na. Pakisubaybayan na lamang po ang ikalawang bahagi ng kwento. Maraming salamat po.